traveling from Mindanao to Bohol? Tara, samahan niyo akong sumakay ng ferry from Nasipit Port in Agusan del Norte papuntang Hagna Port in Bohol. Closest city from Nasipit Port is Butuan and madali lang mag-commute by bus from Butuan to Nasipit. Pwede ka sumakay ng Cagayan de Oro bound buses and baba ka sa Nasipit Bus Terminal or sakay ka ng Datsco minibus. Nasa likod lang ng Robinsons Butuan ang terminal. Nasa 1 hour ang travel time. From the bus terminal, sakay ka lang ng tricycle papuntang Nasipit Port. Malapit lang and nasa 15 to 30 pesos ang pamasahe. Kung galing kang Surigao, may mga CDO-bound buses na rin so pwede ka nang dumiretso at bumaba sa Nasipit Terminal. From Davao, either sasakay ka ng Butuan-bound bus or sakay ka ng Bohol-bound bus and baba ka sa Nasipit Port na. You can buy your ferry tickets sa port or you can also book in advance online para iwas hassle. Maraming kainan malapit sa port. So if nagutom kayo, pwede na kayong kumain dito sa may labas ng port kasi dun sa loob, isang stall lang or isang shop lang yung nagbebenta ng pagkain. And of course, more expensive siya than eating here outside. So may mga barbecue, mayroon ding mga karinderya dyan. Marami actually options. So kain na kayo dito kung gutom na kayo or early dinner na lang kasi nga 10 PM yung schedule ng ferry. May babayarang municipality fee na 20 pesos pagpasok sa port, tapos another 30 pesos naman sa terminal fee. 20 pesos. Ang pamasahe from Nasipit Port papuntang Hagna ay 1,284 sa economy and 1,500 pesos naman sa tourist class. Light fare 11 ang sinakyan kong barko and ang schedule is Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday at 10 PM. Meron din ko call yung shipping lines and every Monday and Tuesday naman yon at 12 PM. In fairness, malaki naman yung terminal dito sa Nasipit Port and managed siya by Global Ports. So ito yung sinasabi ko kanina na may isa lang kainan dito. Parang may port cafe yata dati pero close siya nung nag-travel ako. So ito lang yung isang kainan dito. May mga binibenta naman sila mga packed lunch or packed meals at saka mga snacks dyan. Although, syempre, mas mataas na yung presyo dito sa loob kaysa dun bibili ka sa labas. So ito maraming chairs actually na available dito sa loob ng port at saka the good thing is merong
saksakan dyan. Yan, charging ports. Although yung gumagana is yung mga 248 lang na na sockets. Tapos yung sa gilid hindi siya gumagana, but at least naman merong charging port. So pag kailan nyo mag-charge, yan, punta kayo dyan agad para hindi kayo maubusan ng slot. Although hindi naman nagtatagal masyado din yung mga nag-charge dyan. Yung iba kinukuha din agad. So abang ka lang, and if you need to charge, yun nga dyan, ako nakapag-charge ako ng Osmo Pocket at saka ng cellphone dyan. Tapos, kasi maaga pa akong dumating dito sa port, around mga 5 p.m. plus. Tapos, abang-abang lang. Diyan na rin ako kumain actually ng dinner. Bumili lang ako ng noodles kasi hindi nga ako kumain ng rice at saka hindi ako kumain ng marami kasi nga magta-travel. Ayoko ng hassle. So, nagko-close din yan pag nag-start namang boarding. Usually, 8 p.m. nagsa-start na kasi boarding. So, nagko-close din yung store. So, before 8 p.m., kain na lang kayo dyan kung nagutom kayo or gusto nyo bumili ng food. So, ito na, boarding na kami. 8, I think 8 plus around 8 p.m. nag-start na yung boarding process. Mabilis lang din. Maraming pasahero in fairness yung sakay ng barko ng Light Ferry 11. Walang barko pa Cebu nung Sunday na nag-travel ako. So, basically yung iba ditong kasabay ko sa barko, papunta pa sila ng Cebu. So, nasipit to Hagna, tapos magta-travel sila to Tagbilaran, and sasakay nila ng fast craft doon to Cebu. So, pwede yun na option guys. If you want to go to Cebu and walang direct ferry that night or that day, pwede kayong sumakay dito sa papuntang Hagna, tapos magbabas to Tagbilaran and sakay na rin ng ferry doon to Cebu City. Yan pala yung bachelor tours na bus guys. Galing yung Davao City papuntang Tagbilaran City. So, sasakay din yan dito sa barko. So, may mga pasahero din na galing Davao and sumakay dyan sa barko na yan papuntang Bohol. Passenger ba? Oo.
Pagdating sa taas ng barko, may mag-a-assist naman para sabihin sa inyo kung saang banda yung accommodation nyo. Tapos, meron ding parang front desk dyan. Pwede kayo magtanong or magpa-upgrade kung from economy class to papuntang tourist class. Ayan, pwede kayo mag-upgrade dyan. Magtanong kayo sa reception or sa front desk. Although, I really suggest kung gusto niyo mag-upgrade, dun pa lang sa port, mag-upgrade na kayo. Kasi dito, ubusan ng slots. So, kumbaga, yung time na yan, yung night na yan, 5 slots na lang yung naiwan dun sa tourist class. Tapos, mas marami yung gusto sanang lumipat. Kasi comfortable din talaga sa tourist class compared dun sa economy class. Unfortunately, 5 na lang yung slots. So, 5 na lang yung naka-upgrade. Yung iba, hindi na. Kasi nga, limited lang yung slots dito sa tourist class nila. Maliit na din kasi yung area ng tourist class section dito sa Light Ferry 11. I think sa lahat ng mga light ferry na barko, maliit lang talaga yung tourist class section. And yung pinakagusto ko na light ferry is yung Light Ferry 10 kasi medyo may private yun na area. Like may curtains kasi yung tourist class nila. So parang may a little bit of privacy. This one naman, comfortable naman, pero wala siyang curtain. So yan, makikita nyo naman. Ito yung tourist class pala guys. Dito sa Light Ferry 11 ng Light Ferries. Number 2, ma'am. Nandiyan sa likod, ma'am. Billings ni mo, ma'am. 2, ma'am, ma'am. 4 ko eh. Like a plate. So, asan ito? Pang, dari lagi ka pang. 12, sir? 31? 31. Ang 12, sir. Alright, thank you. Kasama na pala yung bedsheet na sa binayaran nyo dito sa tourist class. Tapos yan, kukunin nyo lang dyan kay kuya. And kung gusto nyo ng kumot, pwede pang magrenta ng isa pang sheet kung gusto nyo ng kumot. Kasi isang sheet lang yung binibigay, yung kasama dun sa ticket na binayaran dito sa tourist class. So back to economy class tayo. So ganito yung ganito yung itsura ng economy class nila. In fairness, maluwag naman siya. Kaya lang wala talagang sort of any privacy. Tapos walang kasamang bedsheet. So kung gusto niyo ng sheet, I don't know kung pwede magrenta kung dito ka sa economy class. But I suggest kung gusto niyo ng bedsheet, magdala na lang kayo ng sarili niyong bedsheet, kumot, ganun. Ayan yung area dito sa tourist class, sa economy class. So dalawang areas yung economy class dun sa baba. Tapos ito yung sa parang third. Ito yung dito sa may bandang tourist class area na sa baba, puro economy class naman. And nandun yung canteen. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ito pala yung view sa starboard, and unfortunately dahil gabi na, madilim na, hindi na masyadong kita yung view dito. Ito pala yung view dito sa port side, and nag-iisang barko lang itong naka-dock dito sa Nasipit Port, yung Light Ferry 11, yung passenger boat, yung nakita nyo kanina sa Coast Guard yun.
So, meron ding parang cargo ship, but yung passenger ship, ito lang yung Light Ferry 11. To all of our passengers who have aboard this airport and other valuable things that are expected from the vessel are not liable for any losses. Thank you. Tisha! Tisha! So, baba tayo. Ito naman pala yung view dito sa, or yung area dito, yung economy area dito sa baba, sa second deck ng barko. And nandito rin pala yung canteen. So, kung gusto nyo bumili ng tubig, or juices, or soft drinks, or mga chichirya, noodles, ganon, pwede kayong kumain dito. At bumili at kumain. Tapos, bawal palang kumain dun sa tourist class area. So, kailangan bumaba dito kung gusto nyo kumain. Kasi nga, maliit lang yung area, so mangangamoy talaga yung pagkain dun sa loob kung dun kakain. So fair na rin yun na hindi talaga pwedeng kumain dun sa loob. Para naman sa ano din sa lahat. So ito na yung sign na paalis na yung barko kasi nagche-check na yung mga Coast Guard personnel.
Finally, at 10:02 p.m., ito paalis na kami dito sa Nasipit Port. Dahil wala naman masyadong ganap sa barko, so ito natulog na ako by 10 past 10 p.m. And the following day, ito na, nasa Hagna na kami.
8 hours yung expected travel time nitong Light Ferry 11 from Nasipit to Hagna. And fortunately, 7 hours lang, nandito na kami sa Hagna Port. Paglabas niyo ng Hagna Port, pwede na kayong sumakay dito ng bus papuntang Tagbilaran or any other parts of Bohol. So basically, yung kung papunta kayong Tagbilaran, mga nasa 1.5 to 2 hours na lang yung biyahe by bus, and yung pamasahe sa air-conditioned bus is 150 pesos. Tapos kung papunta naman kayong Ubay, ganun din, 150 pesos din, and nasa 1.5 to 2 hours din yung biyahe. So parang nasa gitna itong Hagna ng Ubay at saka Tagbilaran City. Kung papunta kayong Tagbilaran, tawid lang kayo from McDonald's, tawid lang kayo, tapos lakad ng konti to your left. Makakasakay, nandun yung bus stop papuntang Tagbilaran. Tapos, kung pupunta naman kayong Ubay, or Alicia, or Kandihay, or Gindulman, yung bus stop naman is nasa may unahan banda ng McDonald's, dun sa may parang coconut shell na statue or something. Basta dun lang, malapit lang din talaga yung bus stop. So yun lang guys, don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Until next vlog, I'm Ping. Wiro ta, Gindulman anda.